Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 5C, na isa sa kilos ang pagtitipid at pag-iimpok upang tulungan ng kapwa at pamayanan ayon sa sariling kakayahan. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano magagamit ang pagtitipid at pag-iimpok upang magdulot ng positibong pagbabago sa ating kapwa. Isa-isahin natin ang ilan sa mga paraan upang tumulong sa ating kapwa at ating pamayanan sa pamamagitan ng wastong pangangasiwa ng mga biyayang mayroon tayo. Bakit mahalaga ang pagtitipid at pag-iimpok? Ang pagtitipid at pag-iimpok ay higit pa sa pagbabawas ng paggastos. Ito ay tungkol sa pagiging matalino sa paggamit ng kung ano ang mayroon tayo. Sa pamamagitan ng matalinong pangangasiwa ng ating yaman o resources, mayroon tayong magagamit upang ibahagi sa mga nangangailangan. Tandaan, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang kanyang mga biyaya. Inaasahan niyang gagamitin natin ito upang magdulot ng positibong epekto hindi lang sa ating buhay, kundi maging sa ating pamayanan. Paano makatutulong ang isang batang mag-aaral na katulad mo? Isa sa mga paraan upang isakilos ang pagtitipid at pag-iimpok ay ang pagtukoy sa kung ano ba ang pangangailangan ng iyong pamayanan, kung ito ba ay pagkain, mga damit o school supplies. Sa pamamagitan ng paglalaan ng maliit na bahagi ng ating ipon o ng ating panahon, maaari tayong makapagdulot ng positibong pagbabago sa buhay ng ibang tao. Maraming mga simpleng paraan upang tumulong sa iba na magagawa kahit ng isang mag-aaral na katulad mo. Kung mayroon kang sobrang school supplies tulad ng notebook o lapis, ibigay o ipahiram ito sa iyong kamag-aral na nangangailangan. Kasama ang mga kaibigan, mag-organize ng isang thrift sale kung saan magtitinda kayo ng maliliit na bagay na hindi na ninyo ginagamit tulad ng laruan o aklat at i-donate ang salapi na malilikom mula rito. Isa pa sa mga paraan ay ang pag-iipon sa isang piggy bank kasama ang mga kaibigan at magpasya kayo kung ano ang maaaring gawing mabuti mula sa mga naipon ninyo tulad ng pagbili ng pagkain para sa mga nangangailangan o para tumulong sa isang community project. Kahit ang pinakamaliit na paggawa ng kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Halimbawa, ang maliit na donasyon ay maaaring makapagbigay sa isang mahirap na pamilya ng kanilang makakain. Ang mga damit na hindi mo na sinusuot ay maaaring maging proteksyon ng isang taong walang maisuot. At sa pamamagitan ng pagtulong sa community projects, makatutulong ka upang mayangat ang moral ng pamayanan. Pagninilay at pagkilos. Ngayong napag-usapan na natin ang iba't ibang paraan upang makatulong, pag-isipan naman ninyo kung paano ninyo magagamit ang inyong resources o yaman upang tumulong sa iba. Planuhin kung paano makapag-iimpok ng mahusay upang magkaroon ka ng maibabahagi sa mga nangangailangan. At tandaan, ang pinakamahalagang hakbang ay kumilos. Kapag tumulong ka sa iba, mahihikayat mo ang mga nakapaligid sa iyo na tumulong din. Ang lahat ng ito, pagtitipid o pag-iimpok para tumulong sa iba, ay patungo sa pagpapahalagang mabuting katiwala o good stewardship. Ang mabuting katiwala ay nangangahulugang pangangalaga sa mga biyayang galing sa Diyos. Ito man ay oras, salapi o talento. Kapag isinasabuhay natin ang pagiging mabuting katiwala, hindi lang natin na pangangasiwaan ng maayos ang kanyang mga biyaya, kundi nagkakaroon din tayo ng pagkakataon na biyayaan ang ibang tao at magdulot ng magandang epekto sa ating pamayanan. Bilang konklusyon, ang pagtitipid, pag-iimpok at pagiging mabuting katiwala ay magkakaugnay. Kung ating pangangasiwaan ng mahusay ang mga biyayang galing sa Diyos, magagawa nating tumulong sa ating kapwa at makapagdulot ng positibong pagbabago. Sikapin nating maging mabuting katiwala ng mga bagay na mayroon tayo. Sa paggawa nito, mapagaganda at mapabubuti natin ang ating pamayanan. Bago tayo magtapos, nais kong pag-isipan ninyo ang tanong na ito. Paano ka pagtitiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay kung ang mga simple at maliliit na biyayang galing sa Kanya tulad ng pagkain, kuryente, tubig at oras ay hindi mo pinahahalagahan? Pagpapalain ka kaya niya kung inaaksaya mo lang ang mga bagay na ibinibigay niya? At dyan po nagtatapos ang ating paksa. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!